Senator Laila De Lima, magandang umaga po. Magandang umaga, Robert, saka sa mga nanonood at nakikinig sa programa niyo ngayon. Opo, magandang Morning. umaga po at Happy New Year po, Senator. Senator Laila, Same to you. opo, ito Yes. pong report na ito nung paglabas ng bansa ni Matubato, ni Edgar Matubato, na kailan nyo po ba nalaman at syempre ang tanong dyan, ano magiging implikasyon ngayon nitong pag-alis yan sa bansa natin? Okay, nalaman ko po yun nung nakaalis na, no? Pero talaga namang updated ako sa mga nangyayari rin kay Edgar Matubato. Alam ko naman nung nandito pa siya sa Pilipinas ay kinupkup siya ng mga ilang mga grupo sa simbahan. No, Opo. meron siyang mga naging mga gumabay sa kanya at nag-assist sa kanya ng mga ilan-ilan na mga kaparian. So yun, alam ko po yon. Now, syempre, ang konteksto ko kasi nito, alam nyo naman na si Edgar Matubato ay nag-testify sa Senado noong noong September 2016. Naalala nyo po yon. Opo, Nung kayo ako pa po ay nag-imbestiga. chairperson noong Senate Committee on Justice and Opo. Human Rights bago po Correct. ako inalis. At nag-testify po siya. At nung nag-testify nga siya, sometime in September of 2016, yun po ang naging mitsa kung bakit ako ay inalis as a chairperson of that committee. Opo. So pagkatapos po noon, since hindi naman po pinaniwalaan ng karamihan ng aming mga kasamahan sa Senado, sinasabi nila wala daw kredibilidad si Mr. Matubato at wala daw kredibilidad yung kanyang mga kwento Opo. ay parang hindi nila binigyan ng value, ng probative value yung naging testimony niya, na grabe talaga yung mga siniwalat niya. Pero kaya ang ginawa ko, nag-submit po ako ng dissenting report. At doon ko po diniscuss kung gaano kahalaga yung testimonya niya, ano talaga yung mga sinabi niya, at syempre yung aking mga rekomendasyon din. So within that context, yun ang backdrop That's the backdrop. Opo, So mula opo. noon, since na he went public, very public, maraming nakarinig, maraming nakapanood ng kanyang testimonya, ay talaga namang may basehan na sasabihin natin na nanganganib yung kanyang buhay. Actually, even before that, nanganganib na yung kanyang buhay. Nung umalis na siya sa DDS, nung pilit na pinapaamin sa kanya, liniling sa kanya yung isang pagpatay. Ang naalala ko is a certain businessman, Mr. Richard King ng Davao. Tinorture nga daw siya tungkol dun sa kaso na yan. Sa case Kaya na to. umalis siya ng DDS, kaya naging target na siya, naging wanted siya ng kanyang mga kasamahan sa DDS. That's why he sought witness protection program sa DOJ. That was Apo. sometime in 2015. Pero kalaunan, nung nanalo na po si Mr. Duterte as president, nung pagkatapos ng eleksyon, ay natakot na yan si Mr. Matubato na mag-stay sa WPP. Kasi nga, naging pangulo na yung kanyang dinawit na bilang mastermind ng mga killings na yan. Opo. So talagang he was a man in hiding, a man on the run all this time. And ang alam ko po ay nakontak na rin siya ng ICC at kinonsider na rin yung kanyang testimonya. Kinausap na siya ng ICC, vinet na siya ng ICC, and yun na nga, lumabas na siya, nakalabas na sa Pilipinas, at alam ko, kagaya din ni Mr. Arturo Las Cañas, ay under the protective custody na rin ng ICC. So ang hindi ko lang ma-confirm pa if nabigyan din siya ng immunity. Kasi katulad ni Mr. Las Cañas, Mr. Las Cañas was granted limited immunity by the ICC. I'm not sure about Mr. Matubato. Ang alam ko lang, yung base sa aking impormasyon, Opo. ay nakuha na rin siya. Kasi na-vet na siya, na-interview na siya. So ngayon, we can assume that he is somewhere in a safe house, but under the protective custody of the ICC. So yun po yung context, yun ang backdrop na kailangan talaga niyang umalis under an assumed name, a different identity, dahil nga wanted siya So
nakaalis naman po siya. So, Nakalabas. ang ano ko dyan is that, well, hindi ko naman alam kung meron siyang kaso dito sa Pilipinas na meron siyang warrant of arrest. So, we can assume, kasi wala pa, hindi pa natin confirm yan. I'm trying to confirm that. Even nung umalis na siya, I was still trying to confirm that. Opo. Kung siya ba ay merong warrant of arrest. So, kung walang warrant of arrest, walang legal impediment whatsoever na para umalis siya dahil nga natatakot siya sa buhay niya, and also because nga ay magiging witness din siya katulad ni Mr. Las Cañas dyan sa ICC case. Pero Senator Laila, hindi ba ito magkakaroon ng implikasyon na dinaya mo yung dokumento para makalabas ka ng bansa, gumawa ka ng ibang paraan, ibang identity yung ginamit mo, kaya masusuportahan ba nito yung claim niya na because may threat sa buhay niya kaya ginawa niya ito? At tama ba na ganun yung gagawin? I suppose, siyempre kailangan, kung halimbawa magiging issue yan, halimbawa ay meron talagang mag-attempt na to file any charge or Yes. what, ay alam ng abogado kung ano yung i-advise kay Mr. Matubato. Kasi nga, kaya nga kunento ko na muna, Robert, yung background. konteksto. Correct. Yung background. Kung bakit gano'n ang nangyari na kailangan niyang tumakas. Into hiding, oo. Si Mr. Las Cañas, umalis din earlier. Diba? I just don't know the real circumstances about the departure of Mr. Las Cañas. Pero pareho sila. Kailangan sila ng ICC dahil may alam sila dun sa pattern ng kahit it talks about DDS killings Opo. nung mayor pa si Rodrigo Duterte ay at ang iniimbestigahan ngayon ng ICC ay yung tungkol sa mga drug war killings at meron din period kasi yung period na covered nung ICC investigation is from 2011 when we became officially a member of the ICC and the Rome Statute, and up to 2019 nung naging effective na yung withdrawal Opo. from ICC or Rome Statute. And naging pangulo si Rodrigo Duterte noong 2016. So yung 2011 to 2015 ay tungkol din sa mga killings din sa Davao. So it's not, although karamihan is about the drug war killings mula noong 2016 nung naging pangulo na si Mr. Duterte, pero meron din portion about the Davao killings. Kaya importante rin, napaka-importante yung mga testimonya nila Mr. Las Cañas and Mr. Matubato at iba pa. Maaring meron ng iba, meron pang iba na nakuha na rin ng ICC kasi pinapakita nito yung history pinapakita nito na yun talaga yung proclivities, mga tendencies ni Mr. Duterte, yung mga ganyan na mga extrajudicial killings, saka yung remember yung pattern. Naalala nyo yon na yung testimonya ni Rohina Garma sa Quad hearing, di ba? Siya yung nagsabi openly na ang alam ko is that ang pinagawa noon ni Mr. Duterte when he assumed this, when he became president is yung gayahin din yung Davao model dun sa drug war. And the Davao model is no other than the DDS killings. And here are two inside men. Insiders sila. Si Mr. Las Cañas had a high position in the hierarchy of the DDS. Isa siya talaga sa pinaka mataas doon. Kasama si Mr. Sanson Buenaventura. So Mr. Las Cañas was sort of the operations man. May mga instruction na sa kanya pinapadaan. Yung iba doon kay Sanson Buenaventura. Now si Mr. Matubato ay even if lower kasi sila yung parang support Tagasunod, and kasi naging member din siya yung tinatawag na Heinous Crimes Unit. Yun ang opisina sa Davao official hierarchy sa Davao City Hall na binuo para yun nandun yung mga miyembro, inabsorb nila
yung mga miyembro ng DDS na yung pinaka-mandato, so to speak, ay pumatay. Diba? So, yun po ang ano dyan napaka-importante yung kanilang mga testimonya sa ICC. Opo. Senator, itong paglabas niya ng bansa natin, masasabi na ba natin to na parang naging preparation din niya para huli makapag-testify siya if ever ipatawag mismo doon ng ICC, harapan mismo siya makausap, kaya ganito yung naging nangyari na nag-exit siya sa Pilipinas, lumabas ng Pilipinas? Yes, we have to connect that. We have to connect that incident, I mean that matter of leaving the country to the ICC investigation. Pero kasama na nga dyan yung maging mas safe siya. Mas safe? Kasi for as long as he stays here in the Philippines, is really not that safe. So, kailangan niya. And gano'n na rin, na lalong naka-access na sa ICC, lalo na mas madali for the ICC to access him nung nakalabas na siya from the country. At Senator, syempre alam natin na dahil nga may threat sa kanya, lagi niya binabanggit na yung threat ay hindi nawawala, kaya lagi siya nagtatago, and then lumabas siya gamit yung ibang identity, ibang mga dokumento, definitely may tumulong sa kanya. Definitely Well, of may course, nasa I mean, we likod cannot- nung paglabas niya na ito para po para nga ma-save yung buhay niya. Kumbaga, gumamit na siya ng ibang means para lang maprotektahan yung buhay niya, para sabihin niya na mas komportable siya na wala siya sa Pilipinas. Pero may mga tumulong dito. Ano yung nakikita naman natin siguro dito, Senator, na possible na maging problema, lalo na yung baka may mga ma-identify na behind doon sa paglabas niya ng ibang papunta sa ibang bansa using different identity? Mahirap naman kasi kung mahirap yung pangunahan natin kung ano yung magiging depensa ng mga individuals na talagang tumulong sa kanya para sa pag-alis Opo. sa Pilipinas. Kasi sinabi naman doon sa New York Times article na merong dalawa na sumama sa kanya. Dalawang clergymen. Opo. Diba? So, mahirap pangunahan. Pero talaga naman, kaya nga, lagi kong pinipoint out yan tungkol sa kung ano yung konteksto ng pag-alis. So, Kasi nga, tumutulong sila para protektahan. You know, they've been trying to protect Mr. Edgar Matubato nung lumantad na siya publicly. Kasi naman, we cannot deny the fact na talaga namang may serious security concern siya. Lalo na nung pag-testify niya noon sa Senado. So yung alam niyo naman yung simbahan o ilang mga miyembro ng simbahan ay masasabi natin na historically sila yung talagang nagbibigay ng sanctuary sa mga at risk na mga individuals. Diba? Senator, I mean, Opo. Opo. So itong paglabas niya na ito ng bansa, not in any way nakikita natin na tatalikod siya doon sa mga testimonies niya. Total, may ibang identity na siya na ginamit para mas maging peaceful yung buhay niya. Stop na ako doon sa mga sinabi ko dati. Hindi na ako makikialam. Total, magtatago na lang ako habang buhay. Pero kayo, ang nakikita nyo dito ay mas gagamitin niya ito para mas madiin yung mga dapat idiin para tumistigo sa ICC, at ginawa niya ito para mas patibayin yung testimonya niya laban kay dating Pangulong Duterte at doon sa DDS na binabanggit niya, Senator. Tama po yun. Tama po yun. At sinabi nga niya, di ba, dun sa New York Times article, may portion doon about yung, siya actually wala na siyang pakialam sa sarili niya. I mean, he is willing, he is ready to face the consequences. It's between him and God. And pero ang pinaka-ano niya na ngayon, pinaka-mission, so to speak, is that mapanagot si Mr. Duterte. Kaya lalo pang mapapalakas yung kanyang determinasyon. Dahil nga, as I said, may access na sa kanya yung ICC. Nag-usap na sila, na-interview na siya, binet na siya. Kaya nalagay na rin siya sa protective custody. So mas malakas ngayon yung kanyang resolve na tuloy-tuloy na niya yan. Na kung matuloy na talaga yung ICC case,
yung matapos na yung investigation stage at Investigation, magkaroon na opo. ng warrant of arrest at susunod na rin yung trial, ay pareho sila ni Mr. Las Cañas Mhm, na mhm. maaasahan na mag-testify doon. Ayun. Maganda po yung explanation nyo na yun kasi minsan yung iba, baka ang naisip, tumakas na, ibig sabihin, tinalikuran na yung lahat or baka biglang i-deny niya na lahat ulit ang sinabi niya. Total, wala na siya sa bansa, nakatago. Pero iba pala ang point of view ng ni Senator Laila De Lima, mas titibay, mas itutuloy niya yung pagtestimonya niya laban kay dating Pangulong Duterte at doon pa sa iba, Senator. Opo, hindi ko po nakikita yung sitwasyon na tatalikod na siya. Ayan. Na ngayon na mas safe na nga siya eh. Mhm, Tapos mhm. tatalikod pa siya. So what for yung kanyang pag-alis dito? You know, Mhm. yes, to really be more secure, to be more safe. But ano yung end state noon? 'Di ba? Yung there was a purpose, there was a clear objective kung bakit kailangan niya nang umalis. Kasi nga he's been waiting for the ICC and nandyan na at magagamit siya. Ayun. Sige, Senator Laila De Lima, babantayan din po namin yung issue na to. Siyempre, hindi matatapos to doon sa paglabas lang niya ng bansa. Siyempre, kung ganyan pala ang perspective natin, may next move na gagawin ang isang Edgar Matubato. So, i-check po namin. Babantayan din po namin. Kagaya nyo na nagbabantay doon sa mga kaso, doon sa mga aligasyon, sa dating Pangulo, doon sa DDS, at siyempre doon sa investigation na isinasagawa po ng ICC. Senator, maraming salamat po sa inyong paliwanag ngayong umaga. Maraming salamat din, Robert, and have a good day. Salamat po. Thank you. Yan po si dating Senator Laila De Lima.